Yung itong side na to, dito, tapos dito parehas. Tapos yung nandito na side, ito parehas din to. Ngayon, bilangin natin resistor dito. 1, 2, 3, 4. Apat. Tapos, 1, hindi mo to isasama kasi 680 ohms to eh. Ito, tsaka ito, parehas sila. Ito, tsaka ito. Okay? Ngayon, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Apat. Alam niyo kung ano yung kulang? Sisingit muna ako ng integrated amplifier kasi di tayo ngayon dahil magbabakasyon tayo bukas, linggo. Ito para kahit paano mabawasan, sana magawa ko ito, mabawasan, and then kahit paano may pang-upload tayo. Sakura na AB9000 na integrated high power amplifier. Kung mapapansin nyo, nakabukas na siya. Okay, kasi sinubukan ng i-troubleshoot ng tropa natin na nag-extra dito sa atin. Kaso nga lang, medyo kwan din siya, medyo hindi pa siya ganun kagaling, and then hindi pa siya ganun kabiyasa ba. Hindi pa siya dumaan ngayon, hindi kailangan ko nang magawa muna ito. Okay, hindi rin kaya ng anak ko to. Ngayon, ang issue nito ay tumirik ito or bumigay. Ito nga, nakabukas na, tin-troubleshoot na, may nadali dito na output. Bali, parang dalawa, kasi pinilitan nga niya, NGW yung nilagay. C5200 and then A1943 ito eh. Ngayon, nung pinalitan, may DC out pa rin. Kasi may mga umusok to dito. Kung mapapansin nyo, kalas na kalas na yung mga transistor. Kaya siguro, i-check niya siguro ito. Kaso, mukhang pan pa rin. Ito nga, lumubo itong kapasitor. Ayan, may mga umusok na pinalitan na niya. Ngayon, sasaluin natin. Kasi, check. Wala pa na to. Tagilid na sa kanya to. Ito, lumubo to. Bloated Hindi pa napalitan. Ngayon, check natin. Tapos, palitan natin yung mga dapat palitan. Baka may mga sira pa dyan. Kaya may DC pa na lumalabas. Okay? Yan yung NGW naman nilagay niya. Na okay naman yan kahit palitan mo NGW. Okay lang yan. Mas mataas nga yung specs ng NGW eh. Okay? Ngayon, double check ko muna. Ang mga umusok pala dito ay itong side na to. Yung 3.3. Tapos okay, parehas lang naman 3.3, 3.3. Okay, parehas lang pala dito sa may kabila eh. Ayan, double check ko na lang. Or di kaya, pwede nga palitan to lahat eh. Pero double check ko naman, sayang eh. Napalitan ko na yung pinalitan ko na lahat. Hindi ko na chinik yan. Bago na lahat. Ayan mga transistor. Dami nating stock niyan, 5401, 551 Yan, pag tinatamad ako mag-check pa isa-isa, pinapalitan ko na lang lintik na yan. Bago lahat to. Yan, bago lahat. Ngayon, meron pang isang technique dyan ito, bibigay ko sa inyo na idea. Kapag, unang troubleshoot mo, alamin mo ngayon kung saan banda yung may shorted na output. Dito lang yan, bibigyan ko yun ng idea. Hanapin nyo agad yung ground. Yung ground. Sabihin natin ito yung ground eh. Ito. Input ito. Input. Ground. Sundan mo yan. Sundan mo. Papunta siya dito sa may out syempre. Tapos kung saan yung paa ng emitter side, yun yung i-check nyo. Kapag may shorted dyan, matik, may sira na output sa side na yun. Halimbawa ito. Ito magkakasama lahat yan. Ito, tatawid siya dito. Yan, magkasama. Ibig sabihin, emitter yan. Ganun din kapares niya dito. Ito. Tapos ito. Tapos ito. Kasi negative and then positive, magkakasama yung emitter niya. Ngayon, i-check mo siya ng ground to emitter. Dito, alamin mo to kung may shorted to. Okay, ito. Wala siyang short. Normal lang yan na magpo-forward yan. Okay. Tapos, sa may kabilang side naman, kabilang side, ito naman, ito pa rin. Ito magkasama. Ito magkasama, yan. Tapos itong kabilang side, ito magkasama rin to. Same lang din. Ngayon, i-check mo rin itong emitter side niya. Ito, check natin to. Walang shorted. Meaning, good yung output niyan. Kasi minsan yung kabilang side lang yung nadadali. Kapag kabilang side lang, kung saan na side na yun, yung may shorted, doon ka lang magpo-focus. Okay, ngayon napalitan na natin lahat ng mga transistor sa may drive niya. Next na i-check dito ay mukhang fuse, hindi niya na-check yung fuse kung open or hindi.
Ito, pansinin nyo, hindi nag-discharge yung kuryente rito. May kuryente pa siya, oh. Dito, nag-discharge to dito. Kasi connected. Mukhang open yung fuse. Na-open yung fuse dito. Dito. Ngayon, check ko. Ito, mukhang buo ito eh. Okay? Natanggal ko na yung fuse. Pan nga. Open nga siya. Ngayon, ito siya, oh. Okay, check natin. Ayan, open to. Wala na. Bumigay yung output eh. Open din yung fuse dyan sigurado. Ito ipapalit natin. Ayan. Ito malaki. Wala kasi tayong maliit na ganito. 10 ampere lang naman to. Ayan, wala tayong pamalit na ganito kaliit eh. Malaki ipapalit natin. Okay. Yung kabilang side buo. Yung dito na side, oh, buo. Kasi kung pag na-open kasi yan, open. Mostly yung capacitor hindi magdi-discharge. Hindi magdi-discharge yung capacitor kapag di na-open yung kapag open yung fuse. Pero kapag hindi open yung fuse, yung capacitor magdi-discharge siya. Okay? Ngayon, ipalitan ko ng fuse muna. Okay? Kapalitan ko na yung fuse, ayan, oh. Ngayon, ito pala, pinalitan natin yung capacitor dito na bloated, ah. Medyo matangkad to kasi mas mataas na value yung nalagay natin. Okay lang, di baling mas mataas, huwag kang bumaba. Ngayon, ito, binalik ko na yung kable. Tingnan natin kung may uusok pa or ano pa kalabasan dito. Ngayon, siyempre, gamit tayo ng bulb. Para sigurado, ah. Kaya sana yung mga kable nito. Boss. Okay, plug natin sa may bulb. Uy, buhay agad. Teka lang. Masyado excited, ah. Anong nangyari dito? Ayan na, na-plug na natin to. Inayos ko na yung pala, ah. Inayos ko na yung switch, natanggal lang pala. Ngayon, switch on. Huwag kang umusok, wala namang shorted. May DC out lang daw to nung nakaraan eh. Okay. Mag-relay kaya? Okay, nag-trigger ang relay. Tawa tayo dahil nag-relay, ah. Ngayon, baliktarin natin. Wala namang umusok eh, oh. Baliktarin natin ngayon. Tingnan natin kung kailangan ayusin natin, ah. Saglit lang. Okay, ayan, pinatayaya ko na ito. Ngayon, dito tayo naglagay ng test prod natin, negative or ground, para hindi na tayo mag one hand. Okay? Ayan, lagay natin sa 50. Ngayon, switch on ulit. Okay? Dito tayo sa may DC out. Pero tingin ko wala nang DC out yung kasi nag-relay na eh. Ito emitter. Ito to. Okay, wala. Tapos ito dito. Okay, wala na rin. Ngayon sa biasing tayo. Meaning okay na. Tingin ko yung fuse siguro yung kandon, yung problema, and then yung capacitor na bloated. Ngayon, dito, ay, naka 2.5, ayan, naka 50 volts pala tayo. Okay, dito, parang wala siyang bias, ah. Baka mamaya may na-open dito na resistor. Parang walang bias. At ganun. Dito. Okay, meron dito eh. Hindi lang nakatukod. Ayan, meron. Tapos, check natin lahat. Okay, meron. Check naman yan siguro yung resistor dito eh. Okay, meron. Dapat yung kapares nito, kung forward siya, dapat dito reverse to. Yung test prod ba? Okay, meron nga, oh. Kasi pares yan eh. Okay, meron na. Goods na. Okay, goods na sa may kabila. Dito sa kabila, meron kaya. Okay, meron din. Gumalaw eh, naka-reverse lang. Okay, goods na.
Oh, medyo mataas dito, no? Ay, 0.5 to. Parang mataas. 0.5. At ganyan. Na 0.5 yung bias dito, ah. Dito naman sa kabila, kailangan 0.5 din. Okay nun. Dapat ganito lang, oh. 0.4. Medyo mataas. Double check natin. Medyo mataas yung dito na side, oh. Dito. Ang nasira dito, tsaka dito. Sa lisiyan pala sila. Double check ko muna kung bakit mataas yung bias ng kabila. Pantay siya kaso mainit nga. Mainit dito. Ibig sabihin may problema. Mainit. May problema pa dito. Normal sa kabila. Double check ko. Dito na side, oh. Mataas. Ito, mababas na naman ako nito kung sakali. Sa totoo lang, guys, may mali sa disenyo nito. May mali dito sa may kabilang side. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng 100 ohms. So, kulang na isang 100 ohms. Kaya mataas yung bias dito. Ito, papakita ko sa inyo. Ito, hindi to, kumbaga, at least pinapakita ko sa inyo, di ba? Kung may mali. May mali. Na baka may encounter nyo, eh. Okay, ayusin ko lang, ha. Kung mapapansin nyo, zoom in natin. Ilang piraso yung resistor dito sa may kabila? Dito, 1, 2, 3, 4. Apat dito, ha. Apat. Andito, 1, 2, 3. Tatlo lang to dito, ha. 1, 2, 3. Tatlo. Dito, kasi yung kabilang side na to, pantay, parehas lang sila, eh. Yung itong side na to, dito, tapos dito, parehas. Tapos yung nandito na side, ito, parehas din to. Ngayon, bilangin natin resistor dito. 1, 2, 3, 4. Apat. Tapos, 1, hindi mo to isasama kasi 680 ohms to, eh. Ito, tsaka ito, parehas sila. Ito, tsaka ito. Okay? Ngayon, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Apat. Alam niyo kung ano yung kulang? Ito, 100 ohms, 100 ohms, dalawa. 100 ohms, 100 ohms, dalawa. Kasunod dyan is 10K. 10K, and then 10K. Pansinin nyo yung ano yung nawala. 100 ohms, diba? Nawala yung 100 ohms. 100 ohms, wala. 100 ohms dito, wala, oh. Diba? Wala siya. Dapat mayroong 100 ohms na nakakunik dito sa may gitna ng paanang 551 na which is dito nawala papunta dito. Kaya kahit anong hanap ko, wala akong makita problema na mataas pa rin yung bias. Okay, ngayon balik tayo dito. Tinrace ko siya ng todo, eh. Siyempre technician tayo, eh. Kailangan marunong kang sumuyod dito. Ngayon ito yung connection nyo. Dapat yung pin na to, yung pinakagitna, ito kasi 1, 2, 3, 4. Apat yung resistor, ay transistor, di ba? 1, 2, 3, 4. Apat din. Ngayon, yung gitna na to, papunta siya dito. 100 ohms ito. 100 ohms. Kumunik siya dito sa may paan ng kapasitor. Kapasitor to, kapasitor. Yung 25 na 470. Connected to sa may positive side ng kapasitor. Positive ito. Yan, connected dyan. Dapat dito. Papunta dito. Ngayon, ang nangyari dito sa may kabilang side, wala. Ito yung positive side ng kapasitor, oh. Wala siya, oh. Butas, oh. Diba? Mula dito, kumbaga dito lang ako nag-connect pala. Dapat dito, ito, connected dapat to dito sa may 3.3K. Tama naman, 3.3K yung tagos niyan, eh. Yung ito, kung susundan mo to, 3.3K rin sa, panito kadugtong ito. Ito, 3.3K, oh. Ngayon, ito, 3.3K, kadugtong niya. Ang wala is yung 100 ohms na papuntang ito kapasitor. Ito. Sana, ito to. Yan, 100 ohms ito, eh. 100 ohms.
connected dito sa may capacitor. Same din dito, nawala yung 100 ohms nito. Kaya ginawa ko, naglagay ako ng 100 ohms. Oh. May mali ito dito. Ngayon, ipakita ko sa inyo, nakakonect na yan. Nakakonect na yung supply. Pansinin nyo kung ano mangyari. On natin. Okay, naka-on na yan. Magno-normal yan or magpaparehas yung bias niyan. Eh sabi ko, grabe. Siguro, nasira to dahil may problema talaga noong una pa lang. Etong bias ito, pansinin nyo. Dito sa may kabilang side, ito yung normal. Baliktad. Dito sa may kabilang side yung tama na bias, medyo mababa siya. Hindi siya uminit. Pansinin nyo, halos nasa 0.3 lang. Okay? Ngayon, magdako tayo dito sa may, nilagyan natin ng 100 ohms. Okay? Pansinin nyo. Oh, 0.3. Parehas na, di ba? Pantay na yan. Oh, pantay na. Ngayon, ang gagawin ko, para maniwala talaga kayo, tanggalin ko itong 100 ohms. Angat ko yung 100 ohms, ha? Okay, angat ko ito. Okay, nakaangat na yan. Nakaangat na siya. Okay, ngayon switch on ko ulit siya. Okay, naka-on na. Pansinin nyo, mag-iiba na naman yan. Tataas siya naman yan. May kulang na 100 ohms eh. Okay, baliktad na naman yung test probe natin. Okay, ito to. Pansinin nyo, taas, di ba? Oh, tumaas siya. Oh, taas oh. Na kaya umiinit siya. Gagana yan. Gagana yan kung sa gagana. Kaso mainit and then masisibak. Okay, ngayon ibabalik ko na naman ulit yung 100 ohms. Balik ko para buti na lang. First time ko yata maka-encounter na ganito. May mga EB9000 ako nagawa pero parang okay naman. Ito lang yata yung mukhang mga bagong labas siguro to. Okay, binalik natin yung 100 ohms Ngayon, on natin. Wala yan hindi ko kinat yung video Minsan may pinagpapalit ko na yung test prod kasi yung digital natin na tester andun sa bahay, hindi ko nadala. Oh, pansinin nyo, normal na siya Okay? Man lang, ang gagawin ko dyan, i-kuhan ko na lang yan, i-jump ko na lang yan, or lagyan ko ng sapin yan. Sa totoo lang guys, kung medyo baguhan kang technician, or hindi ka matyaga magkuhan nito, magsuyod, wala, hindi mo makakuha yan, hindi mo makukuha yan. Hindi mo makukuha. Ngayon, okay na. Yan sundan nyo na lang Lagay nyo na lang sa gitna. Yan, lagay nyo sa gitna, tapos connect nyo dyan. Kasi kapasitor to Negative, positive. Kapasitor yan. Okay, 100 ohms. Ganito na lang yung ginawa natin Pwede na yan. Yan, mula dito, inangat lang siya natin konti, papunta rito. Okay, kasi wala tayong paglagyan doon sa taas. Ngayon, balik na natin yung board. Eto guys, pasensya na baka mamaya sabihin nyo naninira na naman tayo or mas magaling pa tayo sa may engineer. Ang atin, tinatama lang natin yung sa tingin natin ay mali. Meron din ako na-encounter dati sa may FBT na parang 733 yata yun. Doon din, dami ko rin bus doon. Binasa ko kasi may mali nga, tinatama natin na yun ang tama. Binabas lang tayo kasi nga tinatama natin. O diba, gulo. Okay, 100 ohms, ganyan lang Naibalik ko na yung board pansamantala, hindi ko pa natornilyo. Okay, naglagay na tayo ng speaker. Ayan, may speaker isa lang. Ayan, mayroon na ring audio input. Ngayon, natin. Hindi na to uminit Kanina, mainit. Mainit kanina. Kahit anong daya mo doon, kahit dayain mo pa yon, hindi yun hindi mo mapapatino yun. Kahit dayain mo yung biasing, kasi may problema. Okay, laptop natin, gumagana. Hinaan lang natin kasi Sabado de Gloria ngayon, medyo kaya naman. Ay, naka-DVD siya, naka-auxiliary tayo Okay, yan. Yan Okay, may audio na, nakakaya naman. Okay, hanggang dito na lang. Nakakaya naman na magpatugtog tayo. Tahimik ngayon dahil Sabado de Gloria.
Kahit pa paano napa-audio na natin. And then, isa yan sa tinitingnan ko kung bakit nasibak yung kabilang side dahil may mali sa connection. Okay, hindi naman tayo engineer, pero marunong din tayo magtingin ng mali o tama. Okay, 100 ohms, sundan nyo lang doon sa likod kung saan ko siya nilagay. Okay, ayan, sana nakapagbigay idea tayo. AB9000, alam ko mga bagong labas yata to ng Sakura ngayon. Double check nyo, baka mamaya katulad ng problema nito, yung may encounter nyo, ayan, may mali. 100 ohms ang nilagay natin. Okay, dahil mabag sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.